Nandito po tayo ngayon sa headquarters ng 87th Infantry Hinirang Battalion. Ako po si Lieutenant Colonel Kim M. Ilaw, Infantry GSC Philippine Army, Commanding Officer, PMA Class 2006. Ngayon, ipapakita natin sa inyo kung ano ang meron dito sa San Jose de Buwan, kung saan marami ng unit at marami na tayong mga kasundaluhan na na-assign at nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang kalayaan ng ating bayan. Ang headquarters 87IB ay napunta dito sa poblasyon mismo ng San Jose de Buwan since 2020. So hanggang ngayon, nandito pa tayo para tayo ang nasa pinaka gitna ng Samar or ito yung tinatawag na heart na talaga ng Samar. And dito sa poblasyon, dito na rin yung nagtatapos yung kalsada going sa pinaka gitna ng Samar. So dito rin sa San Jose de Buwan, makikita natin yung pinakamataas ang elevation dito sa buong Samar Island, which is yung Mount Turao, kung nakikita ninyo. Nasa 890 feet above sea level yung height niya. And bukas kung paano tayo is pwede nating maakyat siya, kilala. So dito, ang mayor dito is si Mayor Crystalline Jane Elizalde. And itong bayan ng San Jose de Buwan ay binubuo ng 13 barangay. So sa ngayon, itong San Jose de Buwan is kumbaga nandito pa sa area na to, at the same time sa mga outskirts niya, yung boundaries ng other munisipyo nitong San Jose de Buwan. Andyan pa yung mga kalaban natin o yung mga NPA. So ito yung mission natin dito, na talagang ubusin na yung mga kalaban natin dito. So sa tulong ng ating local government unit at saka mga stakeholders, so ginagawa natin yung ating trabaho, hindi lamang para habulin yung kalaban, but of course para mahikayat natin na magbalik loob na dito sa ating government. Sa ngayon, ongoing naman yung mga initiatives ng government natin para maitag or magkaroon ng development dito sa area. So isa sa mga kagaya nito, yung Mount Turao, ginagamit nila as tourism para mahikayat din yung mga tao na pumunta dito at ipakita na nagsisimula ng mag-improve yung munisipyo. Ikwento mo nga, Kim, geographical center ito, pero ano yung access lang dito, papasok dito? So ang pinakadaan lang dito, magmumula ka sa main highway, sa national highway. Then ang pinaka-access lang dito is yung tinatawag na Loki-Locon San Jose de Buwan Road. It is a more or less 30-kilometer road na ito na yung simula doon sa top road papasok dito sa San Jose de Buwan. So dito talaga siya nagtatapos sa bayan ng San Jose de Buwan. And ngayon ito ipapakita natin kung saan ang pinakadulo ng kalsada. And sa loob nito is marami pang barangay na hindi pa na-i-connect ng talagang kalsada. Kaya yun yung mga nakikita natin na gusto ring i-achieve ng government ng San Jose de Buwan, na mabigyan ng kalsada yung mga kababayan natin, na lalo na sa mga tinatawag na geographical isolated and disadvantaged areas, lalo na mga barangays. So dito sa ating north, meron pang 2 barangays na kailangan i-connect papunta dito sa poblasyon. And sa west, meron pang 2 hanggang 4 na barangay sa northwest ng itong poblasyon. Then dito naman sa east, papunta na sa Eastern Samar. So wala na talagang barangay na nasasakop dito after dito sa likod ng Mount Turao. And walang other connection dito papunta sa Eastern Samar kundi yung mga maraming rivers, creeks na ginagamit din ng mga locals lalo na pagpupuntang Eastern Samar. But mostly ang ginagamit nila is trails and
mga small roads. So pero wala talagang kalsada na nagdudugtong dito sa mga barangays, and at the same time pati yung other provinces. Kaya ang isang initiative ngayon ng government ng Samar is magkaroon ng tinatawag na Unity Road. So dito yan magsisimula din tong Unity Road na ito, and papunta sa Northern Samar and magko-connect din sa Eastern Samar. So ito yung role ng San Jose de Buan, kasi sa kanya dadaan yung kalsada from the Western Samar going Eastern and going Northern Samar. Ganun talaga siya ka-strategic yung location niya. Yes sir, actually yun yung isang naging, kung makikita natin sir yung mga naging ng ating mga NPA, na doon talaga sila sa tri-boundaries yun yung naging nila, naging sanctuary nila, yung ginagawa nilang sanctuary, yung tri-boundaries. Kasi dito sa Samar, masabi natin na cleared na yung mga coastal towns and yung near the coastal towns. Pero dito sa gitna, ito talaga yung nandito talaga, meron pa rin dito. Yes sir, meron pa rin dito pa rin sir yung yung ginagawa nilang yun nga, may mga advantage sa kanila itong location. Since madali para sa kanilang pumunta sa different provinces. Kasi sa counterinsurgency strategy Vietnam man or dito sa Pilipinas, yung concept kasi na keyhole approach, wherein yung isang unit ipapagitna kung saan yung pinaka-conflict na area, yun yung unit ni Colonel Ilaw. Yes sir. Sa ngayon sir, kami yung pinaka naka-keyhole dito sa Samar Island na unit, especially sa Western Samar or sa Samar Province. So talagang ito yung sa gitna, and kaya nga ito yung tinatawag din nilang Heart of Samar talaga, dito sa Mount Purao. Heart of Samar, and I'm sure memorable ang sa ating mga older soldiers, memorable ang terrain na ito dahil maraming units ang nagpalit-palitan talaga dito. Maraming unit hanggang ngayon. Maraming unit. May time sir na ito sir, lastly lang, halos dalawang batalyon yung nag-occupy dito. 87, then nandito rin yung 52nd IB, then meron pang time na nandun sir sa natin, sa north natin, yung 43rd IB dito sir sa gitna mismo. Si Colonel Ilaw kasi laking laking 6 ID, 6 Infantry Division, na ang mundo niya ay medyo keyhole din, pero ibang klaseng kalaban naman doon. Keyhole dahil gitnang-gitna din siya. So I'm sure yung ganitong area halos hindi na bago sir yung hindi bago yung approach. Yes, sir. Pero paano mo yung approach mo dito? Paano mo binabalance yung war fighting and nation building approaches natin? Mas dito sir, we maximize sir yung pakikipagtulungan with the local government yun. Kasi nakikita naman natin yung kanilang eagerness din talaga na magkaroon ng development dito sa area. So, yun yung natin, yun yung tinututukan natin, at saka we are helping them on how to achieve. So, may mga best practices naman tayo na nakita or nakita sa ibang areas na natin kumbaga in-introduce din natin sa ating mga local government units dito sa San Jose de Buan. So, yun po sir yung pinaka natin, and we are thankful din sa local government kasi they are very supportive sa ating mga initiatives, and makita natin talaga yung willingness for them to talagang improve yung nandito sa kasi kung sabi nga nila,
where the road ends, insurgency begins. Totoo. Kasi nandito yung end ng road. So, kaya sir, Actually, doon kami papunta. kaya ang pinaka-initiative sir, lalo na ng province, Mm. is yung magkaroon nga ng unity road sa tatlong provinces para magkaroon na rin ng, by the word itself, unity. So, yung easy access sa bawat province is madali na. And I think mas magiging maganda yung development kasi tatlong province na yung magiging ma-access. Yes, sir. And dito lahat dadaan sa dito po San Jose de Buwan. Yes, sir. So, ikwento mo nga operational area nyo, yung mga yes sir. anong pinagkakitaan ng tao dito? Dito sir, meron dito silang tinatawag na kalinayan rice o yung upland rice na tinatawag. So yun yung isang main product nila. Then yung mga nyug, coconut, kopras, then sometimes sir, mga gulay dito rin ang gagaling. And yun lang din sir, then yung mga lumber sir, dito rin ang gagaling, yung mga for construction. Dito sila kumukuha sir ng mga ibang sir, wood products sir. So ganun ang vegetation sa likod mo. Yan, Yes, sir. tsura ng vegetation dito Yes, sir. sa Samar. That's just a sample ng bulubunduking area dito. Kasi dito sir, talagang pag sinabi mong papasok dito sir, talagang puro bundok. Mm. So diyan yung isang challenge din sa ating mga operating troops kasi talagang pag pupunta ka sa isang barangay, aabot ka ng ilang oras bago ka makarating. Mm. And with the limited rin sir, availability ng ating roads. So talagang challenge talaga sir yung terrain dito. And may sinasabi sila sir na ang terrain dito is yung tinatawag na igangan or yung batuhan sir. Oo. Na hindi talaga yung access sa tubig sir, hindi talaga siya ganun kadali. So may mga certain points lang sir na may tubig. So yun yung mga challenge sir during operations. And yun nga sir, dahil makakapal pa yung gubat dito sir sa area. So hindi rin basta-basta nagiging available sir yung ating mga mabilisang sir, respond. But although despite sir na sir na ganoon yung terrain dito, makita pa rin namin yung talagang sigasig ng ating mga tropa na ma-accomplish yung mission, which is to end talaga yung insurgency. Kasi sa ibang bayan dito sa Pilipinas sir, wala na. Then ito na lang sir yung nakikita nilang isa pang malakas na area sir sa whole sa whole archipelago ng Pilipinas. So, ikwento mo nga muna yung very key terrain na yan. Yes sir. Itong Mount Hurao sir, bali ang elevation niya sir is nasa 890 feet above sea level sir, approximately sir. Then sa ngayon sir, meron tayo diyang, yan yung pinaka-prominent terrain feature sir, kasi yung Mount Hurao sir, yan yung highest elevation dito sa Samar Island sir. And dito sir, ginagamit natin siya ngayon para maging sir, communication hub natin sir, since yan yung pinakamataas na so very siya sir sa atin sir. At the same time sir, sa local government unit, napaka-importante niya sir sa tourism, kasi yan yung pinopromote ngayon ng San Jose de Buwan for tourism sir. So aside from many caves and magagandang falls and river sir dito sa San Jose de Buwan, yan sir yung isa ring pinaka-prominent na pinopromote nila for tourism sir. So sa ngayon marami nang umaakyat sir, and actually sir, tumulong tayo para ma-develop ng San Jose de Buwan yung kanilang tourism para mag-guide sila sir kung paano ma-improve yung pag-entertain nila sa mga guests. So that was initiative pa sir nung ni former battalion commander si Colonel Lugayan. Then sa ngayon sir, hindi na sila masyadong nagre-rely sa atin sir kapag may bisita. Sila na talaga yung
nag-entertain sir kapag may mga gustong mag-hike sa Mount Purao sir. So, nasaan tayo ngayon? Ano to? Tayo sir ngayon ay nandito sa poblasyon pa rin sir, pero ito na yung pinakadulo sir ng kalsada dito sa San Jose de Buwan. Ganon. Ito na. Yes sir. This is it. So ito, Where the road ends, insurgency Insurgency begins. begins. Sabi nga nila, pero ito na Yes, sir. pala ang Ito. end ng pinakadulo na ito ng Kalsada, sir. road, ng Yes. Yes sir. road network na concrete, Yes sir. Dito sa gitna ng Samar sir. gitna, as in geographical center ng Samar Island. Yes, Ito sir. pala. Ito yan. Yes sir. So itong ano sir, under ng Samar Integrated National Park sir, which is ano to sir, parang dahil sa ano pa siya sir, forested areas pa siya sir. It is kumbaga sir, may nagma-manage pa rin dito sa area ng itong area na para mabantayan sir tong natural ano natin sir, natural park na sinasabi sir. Pero Kim, ito talaga yung classic. Saan banda yung yung mga locations or suspected activity pa ng kalaban dito? Sir, sa ngayon sir, makikita natin sir yung mga activities ng kalaban sir, lalo na sir sa doon sa talagang hindi maabot ng kalsada sir. Kalsada. Yes sir. And Yun talaga. yes, sir. And boundary sir ng munisipyo ng San Jose de Buwan tsaka yung nasa mga tabing munisipyo niya sir. Na kung saan talaga wala Wala- pang daan Wala na talagang konkreto. daan sir. Oh, sir. Ang tanging way to reach that barangay sir are talagang through lakad sir. And sometimes you have to cross river sir. Kasi may kagaya din sir, may mga barangay na nagre-request sila sir ng mga hanging bridge in order for them to cross. So ganun kahirap sir yung terrain din dito sir sa Samar sir. And just like every professional officer, si Kim, si Colonel Ilaw, had to face the challenges ng Maguindanao, Yes sir. where he was previously assigned, na ang tagal-tagal din. Pero ito kasi, extreme doon, extreme din dito ngayon. Pero smiling pa rin dahil nga, we are your professional army. Yes, And I'm glad na narating ko itong dulo ng concrete road ng, ito ang dulo ng concrete road ng Samar, the heartland of Samar, where the 87th Infantry Battalion, commanded by Colonel Ilaw, is located. Yes, sir. Sir, dito sa San Jose de Buwan, nalaman ko sir, pagka-assign ko dito na marami na talagang units na talagang dito sir, na-assign dito. So, talagang marami ng mga tropa at mga kasundaluhan na nagbuhis ng buhay at the same time nag-exert ng effort para mag-serve or talagang ma-maintain nila yung kapayapaan dito sa parte ng Samar and especially the whole Philippines. So sa ngayon ito na yung isang tinututukan na province. So and marami na din talaga sir ang nagbago dito sa area. Although bago ako dito sir, makikita na based doon sa mga naging background dito sa area, talagang malaki na rin ang pinagbago sir. And that's we can attribute it or sabihin natin sir natin sa mga kasamahan natin yung nangyari dito sir, yung mga development dito sir, kasi kung wala sa kanilang sakripisyo na ma-assign dito sa ganitong area, hindi magkakaroon ng ganitong development, which is dati sir wala talaga daw kalsada dito na tapos buong kalsada dito sir from yung tong barangay Lokilokon hanggang dito sir sa sentro, marami ng ambush sir ang nangyari. So without our troops na na-assign dito, hindi magkakaroon ng ganitong development dito. And I think magtutuloy-tuloy pa ito sir with the initiatives ng ating mga local government unit. And lalo na sir pag nabuo tong Unity Road na tinatawag dito sa area sir. So nakikita naman natin sir na yun nga, maraming development pa sa ngayon sir, like itong kalsada and yun yung mga binibigay nilang
tulong sa mga barangays na nasa loob. Although hindi pa ganun talaga na-access ng kalsada, is meron namang binibigay ang ating mga local government unit dito, sir. And of course, ini-involve nila tayo, sir, especially sa pagdidistribute ng mga government services, sir, doon sa area. Na anong fulfillment mo ngayon na nandito ka sa I'm sure ibang-iba eh. Yes, sir. Actually, sir, dalawa pa lang kami ng mista ko na assign dito as battalion commander. Ang usapan namin parati is at least nakabawas tayo or nakatulong tayo dito sa talagang sinasabi na last bastion ng NPA. So dito sa Samar. So it is an honor na nabigyan ako ng opportunity na talagang ma-experience ko kung gaano kahirap din yung operations dito. At the same time, maka-improve tayo dito sa bayan ng San Jose, lalo na di sa bayan ng San Jose Libuan at sa probinsya ng Samar. Gusto ko lang yan, kasi yung term kasi ni Colonel Ilaw, siya kasi ang isa sa most junior na battalion commanders dito. And yung word niya na karangalan and siya honor na makapag-serve. Gusto ko lang i-emphasize kasi that's the reason why I'm really doing these videos na for us to celebrate yung beauty of serving our country na hindi yan walang kapekehan doon sa sinabi ko, because hindi mo pwede kasing i-fake yung mag-serve sa ganitong lugar. Yes, Sinusweldohan ka pero you could get a job somewhere else talaga naman with your qualifications, masteral degree ka, etc. Pero iba yung dito, di ba? Init di ba? Iba pa rin, sir, yung nandito ka physically. Physically na andito ka, walang Jollibee dito, napakalayo. 3 hours siguro ang layo ng next Jollibee rito. Yes, sir. Ang kaligayahan dito, tubig medyo okay na daw, pero dati, hindi pa talaga. Yes, sir. Sanitary yung Pero dahan-dahan, sir, nakikita natin naman, sir, yung development sa area. Although there's still a long way, sir, but kaya natin, sir, na with the tulong din ng ating mga stakeholders, mapapalapit natin, sir, yung development dito sa area. So, kasi dito kahapon, finiture ko yung pag-inspect namin sa road. Makita nyo, nagdo-dual personality na talaga ang truly yung armed forces kasi patapos na yung giyera. Yes, sir. And we are ang mandate kasi is securing, protecting the people and securing the land. Yung protecting, yung dalawang yon, that we also do through yung ganito na activities na Yes, sir. And yung nga lang, talagang we are really at the center of Samar. Yes, sir. Maraming ang nakakilala sa San Jose Libuan pag sinabing San Jose Libuan. Hindi, yung nga. Sige nga. We honor the sacrifices of those, lalo na 1970s, 80s, 90s. Grabe yung labanan dito. Grabe yung labanan. And yung mga nanonood ngayon na lumaban dito sa San Jose Libuan, i-comment nyo lang kung anong unit nyo. I'm sure marami-rami ang magko-comment. Pero yun nga, pinapakita namin sa inyo ngayon. May solar light na. Noon, telegrama pa. Ngayon, may Starlink na. At ang dito, sir, sa gitna, sir, may signal na. May signal na. Smart taka globe ba nandito? Yes, sir. Pero yung smart, sir, medyo mahina, sir. Yung Mahina. globe yung medyo malakas, sir. So, and then, ito yung lifestyle. This is meron nga akong Army Life, Happy Life na segment. Pero this is, we're happy, di ba? Yes. Gaano ka, you're happily serving our country this way, in Yes, sir, this area. Nakikita mo, sir, yung dito, sir, sa area kasi nakikita mo ang laki ng opportunity ng area. And, kumbaga, sir, minsan nasasanay tayo sa city, pero kung titingnan mo, sir, dito, makikita mong mayaman yung ating bansa. Dito lang. Nakita mo lang yung natural resources.
mayaman ba sa natural resources. So you don't need to be ano sir na or makikita mo yung kasimplihan sir ng buhay dito. Mm. And yun siguro sir ang isang magandang ano sir naging naibigay sa akin na opportunity na makita yung kasimplihan ng buhay dito sa although sanay naman tayo sir na laging pupunta sa iba't ibang liblib na lugar but ibang lugar sir may mga ano may mga kumbaga iba't iba sir yung mga lugar. So dito sir nakikita mo yung parang yung sumisibol bagong sumisibol na ano sir na mga pag-asa sir dito sa Samar sir. Sumisibol na pag-asa. Malalim sir. Malalim. Pero, sige, mukhang true yun eh. Di ba? Yes, Kasi, alang generations ng army officers and enlisted personnel yung who fought this insurgency, ang talagang nagbuwis dito and dark ages yun na ating history. Yes sir. Yat ngayon, yun nga, sabi ni Colonel Ilaw, may sumisibol na pag-asa. Nakikita mo, di ba? Yes sir. Nakikita mo. And hopefully sir, yun nga, maituloy-tuloy natin ito. And yan sir, ang isang nakikita natin is yung mga tao dito sir is talagang they are very eager to see kung ano pang mga development nangyayari sa area. Dito tayo sir sa sa local government unit. Dito ito yung munisipyo sir ng ng San Jose de Buwan sir. Makita niyo mga government employees sir. So dito sir. So ito yung pinaka center ng sir ng government ng San Jose de Buwan. Naharas na to dati. Itong police station dito sir, ito yung lumang police station. Dito sir. Yan, ito yung naharas dati sir. Kung di ako nagkakamali sir, mga early 2000 sir or 90s itong naharas ito sir. So yung isa sa mga nagharas dito sir, nandun sa isa sa mga former rebels na natin sir. Ganun ba? Oo sir. Nandun sa batalyon sir. So, ito ang Kaya sa sir, Dibuan. lumipat na ito sir, nandun na ngayon sa bago niya, doon sa malapit na sa batalyon headquarters. Malapit sa entrance sir ng San Jose de Buwan. Dati sir, itong mga bus na ito sir, tumatawid pa ng ilog ito sir nung wala pa ang mga tulay dito. So, pero iba sir, bago na yung bus, ibang bus bago na sir. Pero yung talaga sir, tumatawid pa raw ng ilog sir. Bago. So yung bus, ito yung end of the road talaga eh. Ilang oras yung bus going to Tacloban? Walang biyahe diretsong Tacloban sir eh. Katbalogan lang. Katbalogan. Ilang oras? Mga 2 hours, 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Oo sir. Yan lang access eh. Oo sir. Ito lang sir ang pinaka-access dito sir. Iba sir, bumababa sa yung crossing Buray sir. Yun yung crossing sir papuntang Maharlika Highway tsaka yung top road sir. Kaya natin ino-honor yung ating mga mas nauna sa atin sa serbisyo kasi imagine mo lang yung anong itsura nung lugar nung 1980s, 1970s na una telegrama pa. Yes sir. Ayaw ko kung saan sila magma-marketing noon ng kanilang dahil ang layo nga. Yes sir. Layo. May mga upper class pa sir na pag sinabi dito, naalala nila sir na talagang ang dinadaan nila sir yung tulay na kahoy lang sir eh, na parang mahuhulog sila pag anytime na magkamali. So malaki talaga sir yung natin sir yung naiambag ng ating mga yung kabayanihan ng ating mga tropa na na-assign dito pa sir simula nung una pa sir. So imagine sir ngayon may kalsada na pero kung dati sir lilalakad pa siguro nila sir simula talaga doon sa pinakadulo ng kalsada which is
Based doon sir sa mga junior sir, siguro kulang yung isang buong araw ba lakarin sir dito. And yun sir, yung bigat ng binubuhat ng mga sundalo natin sir na nag-ooperate para lang ma-reach yung mga barangays. Oh, sir. So ito sir yung ating ARCO. So welcome to San Jose de Buwan, the heart of Samar. The heart of Samar. Proudly secured by 87th Yes sir. Infantry Battalion. Okay, itong Kaya sir, ang ano natin. namin sir, kami ang hinirang. Yeah. Hinirang na mag-secure sa heart of Pero Samar. yan yung Army life, happy life. Happy pa rin. Di ba? Yes sir. Ito. Yan. Lalo na sa ating mga reservists, isa sa mga goals ko rin is para ma-appreciate na ating mga reservists yung ito yung galawan, ito yung attitude, ito yung software na tumatakbo sa loob ng mindset ng bawat active duty military. So, yan, si Colonel Ilaw. Coolness, gracious, Batcom ng 87 IB. Yes, sir.